Please like and subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video na aking i-upload. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 8. Pwede ka bang pumunta sa apartment ko? Kahit matagal ng live streamer si Roxanne. Bukod sa pagiging maganda niya, wala nang ibang highlight sa live niya kasi simple lang ang content na binobroadcast niya. Kaya hindi katulad ng ibang female streamers. Roxanne will not take the initiative to please those rich people to donate money for her every time. Ito ang unang beses na may nagbigay sa kanya ng meteor shower. Roxanne stared at the reward through her teary eyes full of disbelief. Dumami ulit ang mga nanonood sa live ni Roxanne. From a couple hundred to 10,000 viewers in a instant. Sino yang the past is over? Ang Golanteha. Worth 20,000 pesos tong reward na to diba? Baka naman boyfriend to ni Roxy ha. The past is over, who are you? Sunod-sunod na comments ng mga audience, lahat nalilito kung sino ba tong si The Past is Over. Natatawa na lang si Cyrus habang binabasa ang mga ito pero hindi na siya nag-explain. Cyrus thinks that Roxanne, who looks a little cold and arrogant, is actually a very kind-hearted girl. Kung hindi dahil kay Roxanne ngayon, baka pinalayas na siya ng landlady nila. Kaya naman agad gumawa ng account si Cyrus para rewarden siya ng isang meteor shower. 20,000 pesos may seem a lot for ordinary people but it's nothing for Cyrus now. Nakatulala pa rin si Roxanne ngayon. Nakalimutan na nga niyang magpasalamat kay Cyrus eh. Ang lakas ng loob mo, the past is over ah. Kakasabi ko lang na iba-block ko yung streamer na yan tapos re-rewarden mo siya. Anong gusto mong mangyari ha? At this time nag-comment na naman si Prince Cabrol. Cyrus just smiled in scorn when he saw this comment. He didn't bother replying though. Mayaman ka diba? Let's have a competition today. Paramihan tayo ng mabibigay na reward. Dito ako sa live ni Little Rabbit at dyan ka sa B********H na yan. Ang matatalo ay tatawaging master ang winner. Prince Cabrol continued posting comments after seeing no reply from The Past is Over. Oo nga, wag kang matakot. Sa oras na ito parang nanunood ng sine ang mga viewers. Talagang gusto nilang pumayag si Cyrus sa challenge. Roxanne also reacted when he saw their comments. She heartedly said, I'm really grateful for your donation, the past is over, huwag mong pansinin ang mga taong ta. Prince Cabrol sent 10 meteorites to Little Rabbit. Prince Cabrol sent 20 meteorites to Little Rabbit. Prince Cabrol sent 50 meteorites to Little Rabbit. At this moment Prince Cabrol sent almost 100,000 pesos reward to that female streamer. Pero wala man lang nangyayari sa live ni Roxanne. The past is over ano na? Bakit walang kibuka ngayon? Come on, send rewards too. Bakit hindi ka magparamdam the past is over? Siguradong nagpapangap kang mayaman no? I'll put you in your place. Kung hindi ka pa magre-reward, call me master now, and I'll let you go. Nang wala man lang nangyayari sa side ni The Past is Over, nagsimula nang mag-send ng mga nakakainsultong comment si Prince Cabrol. And it's not just him. The audience who were previously supporting and egging The Past is Over humiliating him alongside Prince Cabrol. The Past is Over sent 50 meteor shower to Roxy. Sa mga oras na ito, isang napakalaking banner ang lumitaw sa buong platform. 50 meteor shower. That's 1 million pesos. Parang biglang nag-crash ang platform nang makita ng lahat ng users ang banner na ito. Roxanne was shock frozen as she watched. She's having a hard time comprehending the fact that someone can just send 1 million pesos as a reward in one go. Wow, ang lupit, 1 milyon. Who the hell is The Past is Over? Pagkatapos ng maikling katahimikan, direktang lumampas sa 200,000 ang mga nanunood sa live ni Roxanne. Hindi na rin mabilang kung ilang comments na ba ang mga sinesend nila. Naestatwa na lang si Roxanne sa harapan ng computer screen niya. Where's Prince Cabrol? Ayaw mong gayahin si The Past is Over. Oo nga Prince Cabrol, bakit di ka magpatuloy? Bakit ikaw naman ang walang imak ngayon? Prince Cabrol, sige na. After seeing Cyrus shot of 1 million, Prince Cabrol, who was mocking him not even a moment ago, seemed to have disappeared out of thin air. Biglang tumunog ng tuloy-tuloy ang cellphone ni Cyrus. Pagka-open niya ng notifications, nakita niya na maraming nag-a-add friend sa kanya.
Karamihan sa kanila ay mga magagandang live female streamers. Ang iba pa nga ay direktang nag-send ng mga nude pictures nila. Unfortunately for them, hindi interesado si Cyrus sa kanila. Thank you, the past is over. Maraming salamat talaga. Kinakabahang sigaw ni Roxanne. At this time the expression on her face was not as calm as before. Kung mayaman ka wag mong yurakan ang dignidad ng iba. Tandaan mo bilog ang mundo. Malay mo maghirap ka sa susunod. Dahan-daang tinate ni Cyrus ang mga salita at pagkatapos ay pinindot ang send button. After that he went offline and turned off his phone ready to go sleep. After closing his eyes Cyrus started reminiscing about his life for the last 20 years. He never imagined that he would spend money so carelessly or women would take the initiative to send themselves to him. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay dahil sa pera. Faye, since you like money so much, if you broke up with me one day later, maybe you would become the richest woman in the world. Sa kasamaang palad, inaksaya mo ang chance na ta. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapabuntong hininga. Ding dong. Biglang nagring ang cellphone ni Cyrus. Pinasa saglit ni Cyrus ang notification at nakita na tinanggap na ni Roxanne yung 5,000 na sinend niya kanina. Hoy, tulog ka na ba? May nag-send na naman ng message. Kinuha na ni Cyrus ang cellphone niya tsaka binasa ang chat. It's actually from Roxanne. Bakit ako China chat ni Roxanne? Hindi niya naman alam na ako si the past is over, right? Nagulat talaga si Cyrus. Mabilis siyang nag-type para replyan siya. Hindi pa bakit. Pumunta ka sa apartment ko. Ililibre kita. Bilisan mo. Mabilis na reply ni Roxanne. Let me go to her apartment. Anong pinaplano ng babaeng ta? Cyrus' expression became even more puzzled after seeing this sentence. However, after hesitating for a few seconds, he put on his clothes and went out. Sa utak ni Cyrus, maganda naman si Roxanne. Kung may binabalak nga talagang gawin sa kanya si Roxanne, hindi naman siya masyadong dehado. Knock knock. Marahang kumatok si Cyrus sa pinto. Roxanne gently opened the door and said with a smile, buti naman pumunta ka. Pasok na dali. Kabanata Siyam. May nangyari kay Faye. Pagpasok sa apartment na realize ni Cyrus na naging OA siya kasi meron nga talagang pagkain sa lamesa. Bakit bigla mong naisip na ilibre ako? Mahinang tanong ni Cyrus kay Roxanne. Nasa good mood ako ngayon at gusto kong mag-celebrate. But since I don't have any friends here, ikaw na lang ang tinawag ko. Nakangiting sagot ni Roxanne. Pagkatapos ay ikinwento niya ang nangyari kanina sa live niya. Tahimik namang nakikinig si Cyrus tapos ay paminsan-minsang aktong magugulat kasi hindi naman alam ni Roxanne na ang tinutukoy niyang rich kid ay si Cyrus. Who do you think is the past is over? Or how old is he? Tanong ni Roxanne kay Cyrus habang kumakain. Definitely a rich person, sagot naman ni Cyrus. Siguro nga, dahil kung hindi, imposibleng makapag-donate siya sa akin ng ganon kalaking halaga. Diba? You don't know? When he rewarded me at that time I'm a little tempted, kung gwapo siya maybe I can consider marrying him. Sabi pa ni Roxanne. Natigilan sandali si Cyrus nang marinig niya ang sinabi ni Roxanne. Pagkamamaya ay nagtanong siya. Lahat ba kayong mga babae ay gusto ang mga mayayaman? Who said that? I don't like them. Roxanne quickly retorted. Eh bakit interested ka doon? Cyrus asked softly. Naa-attract ako sa kanya kasi matutulungan niya ako. Seryosong tinitigan ni Roxanne si Cyrus at seryosong nagsalita. Tulong. Bahagyang kumunot ang noo ni Cyrus. Oo, it's been a year since lumayas ako sa amin at nagtrabaho. Wala akong ibang alam na gawin kaya pinili ko na lang na maging isang live streamer para suportahan ang sarili ko. However, I never intend to sell my dignity just so I become famous. I still have a bottom line, you know. During this time a lot of people have been bullying and harassing me but no one has ever stopped out and helped me. Itong the past is over lang talaga ang nag-iisang tumulong sa akin. Mabagal na sabi ni Roxanne. Bakit ka lumaya sa inyo? Tanong ni Cyrus after makapag-react. Kasi wala lang. Roxanne casually dodged the question then looked at Cyrus and said, okay enough of me. Let's talk about you next. Hindi ko pa rin alam ang pangalan mo.
Mabilis na ipinakilala ni Cyrus ang sarili niya tapos yung nangyari sa kanila ni Faye. Cyrus and Roxanne are both in a helpless situation in this city. Kahit na medyo mas maayos pa din ang buhay ni Roxanne kumpara kay Cyrus. They have a common ground to talk about so they're chatting while they eat. 2:00 na ng umaga nang nakabalik si Cyrus apartment niya. Agad siyang nagpalit ng damit tsaka natulog. 8 a.m. the next morning. Nagising si Cyrus sa tunog ng cellphone. Natarantang sinagot ni Cyrus ang tawag. Hello, pre, gago, saan ka na? Bakit wala ka pa sa school? Advisor natin first class natin ngayon. Asan ka na? Nagmamadaling sigaw ni Liam. Anong oras na ako nakatulog kagabi? Cyrus could only helplessly explain before ending the call her hurrying to get dressed. Nasa college na ngayon si Cyrus at pwedeng-pwede siyang mag-cutting classes kaso hindi niya magagawang gawin yun sa klase ng advisor nila kapag nalaman kasi yun ng terror professor nila talagang patay siya. Oo, isang demonyo. Sa paningin niya, ang college advisor nila ay isang demonyita. Makalipas ang kalahating oras nagmamadaling tumakbo si Cyrus sa classroom nila. Nang malaman na nasa kalagitnaan na sila ng klase marahan siyang kumatok sa pinto. Come in. A pleasant voice sounded. Itinulak papasok ni Cyrus ang pinto at saka ninenervyos na tinignan ang malademonyong babae sa harap. Nakasuot ng puting blouse at itim na skirt ang babae, making her tall, sexy, and curvy figure more prominent. She exudes a tempting and irresistible charm all over her body. She had light makeup on her delicate and charming face making her eyes look more soul-stirring, and her natural rosy lips are now smeared with pale pink lipstick. Her blouse and skirt really wraps her hips perfectly, proudly showcasing her bouncy behind. Because she's wearing a skirt her long and fair legs were exposed for everyone to see and she's wearing a pair of white high heel shoes. This woman is Cyrus College advisor Sheila Isidro. Bakit ngayon ka lang? The beautiful and attractive Sheila looked Cyrus up and down and asked in an impatient tone. Ano pa ba, baka naubos na ang pera niya dahil kagabi kaya namulot na naman siya ng basura. Malakas na sigaw ni Brian. Ha. Agad namang nagtawanan ang mga estudyante sa klase. Did I ask you? You better shut your mouth. Pinandilatan ni Sheila si Brian at malamig na pinagalitan. Hearing her harsh words, Brian quickly closed his mouth and became silent. It is said that Sheila had huge connection bakang her so ordinary student wouldn't dare to mess with her. Ma'am, may personal affair lang po akong inasikaso. Sagot ni Cyrus habang nakatitig kay Sheila. Get out and stand outside. Sa susunod na malate ka ulit mag-drop ka na lang, Sheila ordered expressionlessly. Okay. Bahagyang tumango si Cyrus at lumabas ng classroom. Paglabas ng classroom mag-isang tumayo si Cyrus sa hallway at nagsimulang mag-isip tungkol sa mga nangyari sa kanya nitong nagdaang araw. Feeling parent talaga niya ay nasa prank show lang siya. He didn't have any penny on him when Faye dumped him in the morning but come afternoon and he's already a trillionaire. This still makes Cyrus feel wonderful and unbelievable. Hindi ko alam kung anong iisipin ni Faye kung malaman niyang napakayaman ko na. Napabuntong hininga na lamang si Cyrus sa isipan niya. Ring ring. When the bell rang signaling the end of class, Sheila walked out of the room with her high heels clicking. And then looked Cyrus up and down. She squinted her eyes and said lightly, Cyrus, go to the academic affair office at 3 o'clock this afternoon and help me carry something to my dormitory. Got it? Roger. Marahang tumango si Cyrus. Subukan mong malate ulit, tignan natin kung anong gagawin ko sayo. After saying this, Sheila turned around and walked away. Cyrus returned to the classroom with a helpless face. Pagpasok nakita niya na absent sina Faye, Diana at ang iba pa. Pre, ano bang ginawa mo? Lakas ng loob mong malate sa klase ng advisor natin ah. Tanong ni Liam. Anong oras na ako nakatulog kagabi eh? Kaya di ako agad nagising, paliwanag naman ni Cyrus. Nawala ka ba sa sarili mo kasi nanalo ka sa loto? Nakangising esar ni Ryan, magkano ba pinalalunan mo? Sa totoo lang hindi naman ganon kalaki, 800,000 lang. Parang wala lang na sinabi ni Cyrus. Shit, anong hindi malaki? Malaki na yun, gulat na sigaw ni Ryan. Walang balak si Cyrus na pag-usapan ang mga bagay na ito kina Ryan at Liam.
He surreptitiously glanced around the room then whispered. Nga pala bakit wala si Kay ngayon? Ay hindi mo pa siguro alam no. Pagkalabas natin ng hotel kagabi dumating pala ang papa ni Kay para tulungan siyang magbayad ng kinain natin tapos sinampal niya si Kay sa harap ng kaklase natin. Sina Faye naman may nakaaway sa hotel. May bakang pala yung nakaaway nila tapos may kilalang gangsters kaya ayon kaninang umaga anabangan sila sa labas ng school at dinala kung saan. Siguro ay nililigtas na sila ngayon ni Kay. Mabilis na paliwanag ni Liam. Parang naging ibang tao yang si Faye na yan simula nung naging girlfriend siya ni Kay. Napakayabang niya na. Narinig ko na sinipa niya sa itlog yung kaaway niya. Siguro hindi niya ini-expect na may ganong connection yung tao. Dagdag pa ni Ryan. Hahaha. After hearing this Cyrus couldn't help bursting out of laughter. He didn't say any defense for Faye though.